Mga kanangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita natin ngayon sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Main Avenue. Unahin natin itong nasa kaliwang bahagi ng ating mga telebisyon. Yan yung northbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong, papasok ng Quezon City at papunta ng Cubao. At nakita nga natin, bumper to bumper ang traffic sa mga oras na ito mula sa pagbaba ng Santolan Flyover hanggang papunta dyan sa may underpass ng Pituason ay mabigat ang daloy ng trapiko. Ngayon, kung kayo naman ay southbound, yun na sa dulo ng ating mga telebisyon, yan yung southbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung galing ng Cubao, papunta ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong. Sa mga oras na ito, moderate to slow moving naman ang traffic na dyan sa area na iyan. May 14, 2026, Huwebes. Matapos ang kaguluhan at pamamaril sa Senado kagabi, nakapuslit na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng ICC para sa kasong crimes against humanity. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kasunod ng putukan at gulo sa Senado, Senador Ronald De La Rosa naka-eskapo. Insidente sa Senado kung saan halos 30 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Stage lang o gawa-gawa, PNP mag-iimbestiga. Nangyari sa Senado, kapalpakan sa bagong liderato ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Impeachment Court nakatakdang buuin sa Lunes, May 18. At Pangulong Marcos Jr. ininspeksyon ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital sa Clark, Pampanga. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na sa gusali ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Napikon naman si Cayetano sa mga tanong kung gawa-gawa lang ang nangyaring gulo kagabi at iginiit na under attack ang Senado. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Tina, sa ngayon nga ay wala pang ang impormasyon ang liderato ng Senado patungkol nga dito sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Pero ang malinaw nga dyan, wala na siya mismo dito sa loob ng Senado dahil kaninang madaling araw ay lumabas daw siya ng gusali at yun nga, naka-eskapo at nakatakas na rin dahil nga dun sa nangyaring insidente kahapon. Puting SUV ang lumabas sa parking lot ng Senate building kaninang madaling araw bandang alas 2:30. Naalerto ang mga pulis sa paligid ng Senado at sinilip pa nga yung mga nakabantay ng mga otoridad ang labas bago palabasin yung pinaka-SUV. Heavily tinted yung mga sasakyan na nakita natin kanina at yung loob nun ay hindi agad makikita kung may nakasakay. Hindi man malinaw kung ito ang sasakyan na ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Papalabas ng Senado, kinumpirma naman yan ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na nga sa Senado si Bato. Depensa pa nito, walang warrant of arrest mula sa Pilipinas si Bato kaya legal ang kanyang pag-alis sa Senado. Si Senator Jingo Estrada umano ang nagbalita sa kanya ng pag-alis ni Bato sa Senado at kinumpirma ng Sergeant of Arms na madaling araw umalis ang senador. Nag-message pa umano ang asawa ni Senator De La Rosa kay Senator Cayetano na hindi alam na aalis sa Senado ang kanyang asawa. Natatakot ngayon ang asawa ni De La Rosa sa kaligtasan ng senador. Dagdag pa nga ni Cayetano, hindi daw planado yung pag-alis ni Senator Bato sa Senado at sariling desisyon niya ito. Nilinaw naman ni Cayetano na wala na ito sa Senate Protective Custody. Sinalagri ni Cayetano ang haka-haka na planado umano ang mga nangyaring putukan kagabi sa Senado para makatakas ang kapwa senador. Tila napikon din siya at tinawag nga niyang pag-atake sa Senado ang shootout incident kagabi. Base sa umano sa paunang investigasyon, nagkaroon ng verbal warning ang Office of the Senate Sergeant at Arms at pagkatapos ito ay nagpaputok ito ng 27 warning gunshot pero gumanti umano ang nasa kabilang panig ng 5 putok. Matapos niyan ay tumakbo
ang nasa kabilang panig na pinaniniwalaan nga na ahente ng National Bureau of Investigation. Narito ang payag ni Senate President Alan Cayetano. Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede ka umalis. Niya kanina nga doon sa press conference ni Senate President Alan Cayetano ay yun nga, napikon ito doon sa mga tanong sa kanya kung ito ba ay isang gawa-gawa lamang at sabi nga niya sa media na nandito daw kami at saksiyan namin yung pinaka nangyari kaya paano daw nangyari na gawa-gawa lang niya at kung nakita nyo kanina doon sa pinaka-live ng kanyang press con ay hinampas pa nito yung mismong na harapan niya. Kumbaga talagang napikon itong si Senator Alan Cayetano doon sa mga nagsasabi-sabi na ito ay gawa-gawa lang yung kagabing nangyaring insidenteng shooting dito sa Senado. Ninya. Okay, JM, kumusta naman yung ibang mga senator natin dyan? Sila ba? Yung mga miyembro naman ng minority, nandyan ba sila? Sa ngayon niya, hindi pa tayo nakakakyat dun sa mga opisina nitong mga senador, especially sa minority block dahil medyo mahigpit pa rin yung seguridad dito, especially dun sa malapit sa pinangyarihan nung shooting incident dito sa second floor at medyo mahigpit din yung bantayan ng mga miyembro ng USAO, yung Sergeant at Arms pagdating sa paglibot-libot ng mga media. Kanina nga ay nakapunta tayo dun mismo sa lugar kung saan nangyari yung shooting incident pero kasi kasama si Senator Alan Cayetano kaya napayagan yung mga media na makalapit dun sa area niya. At kumusta naman ang moral ng mga empleyado at ng media dyan? JM. Alam mo niya, business as usual pa rin yung nangyayari dito. Parang walang nangyari kagabi na pamamaril dito sa loob ng Senado dahil nung nakarating tayo kaninang umaga dito, yung mga Senate employees ay nandito pa rin, ginagawa yung kanilang trabaho, especially sa media. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng mga miyembro ng media dito, nag-interview, hinihintay pa rin si SP Alan para nga doon sa mga paliwanag na nangyari at doon sa mga ginawa nangyari kanina, pati yung mga investigasyon na ginagawa ng PNP pagdating nga dito sa nangyaring insidente ng gunshot dito sa Senado. Alright. Maraming salamat, JM Pineda. Nabalot ng tensyon ng buong Senado kagabi matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagbabalik si JM Pineda. Ilang oras ang naging tensyon sa loob ng Senado dahil sa nangyaring shooting incident. Meron po tayong natanggap na informasyon. Pasado alas 5:30 ng hapon, nag-Facebook Live si Senator Ronald Bato de la Rosa at humingi ng tulong sa publiko dahil may impormasyong aarestuin siya ng NBI. Mag-aalas 6 naman ng gabi nang matapos ang sesyon at ilang minuto lang ang nakalipas, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema sa hininging temporary restraining order ni de la Rosa. Walang TRO. Sa halip ay pinagkokomento ang kampo ni Bato sa loob ng 72 hours. Bago mag-alas 7 ng gabi, hinigpitan ang seguridad sa loob ng Senado. Sabi ng Senate Sergeant at Arms, may aarestuin sila pero hindi naging malinaw kung sino. Pagtapos niyan, nag-lockdown na ang buong Senado. Walang pinalabas kahit ang mga media. Bandang 7 o'clock p.m., kinumpirma ni Sergeant at Arms General Mau Aplasca na dumating na ang articles of impeachment sa Senado. Higit 5 minuto lang ang nakalipas, namataan si Senator Ronald Bato de la Rosa na papasok sa elevator. Mag-alas 8 naman ang dumating ang mga armadong sundalo na naka-fatigue uniform sa second floor. Dito rin nakarinig ng mga drilling sa unang palapag. Ilang sandali pa, ito na ang bumulabog sa Senado. Alas 8 nang buksan muli ang main lobby ng Senado at dito na nakalabas ang ilang miyembro ng media pero marami pa rin ang naiwan sa loob. Alas 8:30 nang dumating si DILG Secretary John Vic Remulla para kausapin at isecure ang mga senador na naiwan sa loob ng gusali. Itinanggi rin niya na PNP ang nagpaputok sa loob at walang nangyaring pag-aresto. Bago mag-alas 9 ng gabi, dumating naman si PNP Chief Jose Melesio Nartates Jr. sa Senado. Ilang minuto pa, pinalabas na rin ang ilang mga media na naipit sa loob.
Alas 9:30 nang umarap si Secretary Remulla at mga senador sa media at sinabing walang nasaktan sa shootout incident kahit na mismo si Senator De La Rosa. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Pasado alas 10 ng gabi, naglabas ng video statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing walang kinalaman ng gobyerno sa nangyari sa Senado. Maghahating gabi, isa-isang lumabas sa mga convoy ng senador sa loob ng Senate building. Kumalma kahit papano ang sitwasyon pagsapit ng madaling araw, pero dama pa rin ang tensyon at nananatiling sarado ang buong Senate building. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inaalam ng Philippine National Police kung palabas lang ba ang nangyaring pamamaril sa Senado kagabi. Mariin namang itinanggi ng NBI na ang mga ahente nila ang may pasimuno ng putukan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ang live stream ni Senator Ronald De La Rosa ang itinuturo ng palasyo na ugat ng lahat ng kaguluhan kagabi sa Senado. Ayon sa Malacanang, si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca ang nagsabing may aarestuhin sa Senado. Samantala, matapos ang pagpupulong sa Malacanang ng NBI at PNP kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma ng palasyo na unang nagpaputok ang OSAA sa akalang may operasyon ng mga NBI agent na nasa gusali ng GSIS na katabi lamang ng Senado. Nilinaw ng Malacanang na walang utos mula sa Pangulo na arestuhin si Senator De La Rosa. Ni-request umano ng GSIS management ang mga agent bilang dagdag seguridad matapos ang nangyaring komosyon noong araw ng Lunes. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Iimbestigahan naman ng PNP ang anggulong stage o palabas lang ang nangyaring pamamaril. Kasunod ng balitang nakatakas na si Senator Ronald De La Rosa. Kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the necessary resources to speed up and resolve this incident. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa Senado kasunod ng mga usapin na may kinalaman ang mga senador sa di umano'y pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Matibag, may kasunduan sila ng Senado na hindi aarestuhin si De La Rosa habang nasa Senate Protective Custody siya. Malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganon at ang pagkakaalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismong mga batas at konstitusyon na umiiral. Nanindigan ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment si De La Rosa kahit ito ay dating hepe ng pambansang pulisya. Habang gumugulong ang investigasyon sa insidente sa Senado, tiniyak ng PNP at NBI sa tulong ng ibang law enforcement agencies na makakamit ang hustisya at masasagot ang tanong kung nasaan na si De La Rosa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na volunteer at hindi empleyado ng NBI ang nahuling shooter sa loob ng Senate building. Kinilala ni Matibag ang suspect na si Mel Oragon na naunang tinukoy sa police report na 44 na taong gulang na nagpakilalang driver sa NBI. Sinabi ni Matibag na nalaman nila na si Oragon ay volunteer sa NBI at nagsilbi lang na driver ng grupo na nakadeploy sa Senado. Lumabas sa paunang investigasyon na si Oragon na may bitbit na baril ay nagpaputok ng ilang ulit dakong 7:15 ng gabi sa loob ng GSIS compound. Maaksyon ang naging sitwasyon sa Senado kahapon.
umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang kinukumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Humingi tayo ng opinyon mula sa isang eksperto. Makakausap po natin si dating FEU Institute of Law na si Dean Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po and welcome back sa Arangkada Balita, Attorney. Magandang gabi sa iyo, Ninya at Jack. Attorney Mel, wala na raw si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Una, ano po ang reaksyon nyo dyan? Well, bakit nawala? Dalawa lang ang ano dyan. Dalawa lang ang posibilidad dyan. It was a design or incompetence ng mga tao doon. Sapagkat flawless ang pag-alis. Madaling araw, walang nakahalata, walang komosyon, wala. Lumabas, nakaalis. So ano yon? Was it really a design, orchestrated, planado na? O incompetence ng mga gwardiya doon? So yun ang mga katanungan na dapat sagutin rin. Number one. Number two, naghain ulit sila ng motion. Kung hindi ako nagkakamali, sa ating Korte Suprema para mag-issue ulit ng TRO. Pero meron tayong rule na ang isang taong lumayag, flight, is a sign of guilt. So kung iyan ang ating rule, hihina na naman ang kanyang motion for a TRO. Baka hindi kaaktuhan ng Korte Suprema yan. At alam mo, Jack at Ninyang, nakita natin kagabi, lahat ng sakit ng isang sistema, lahat ng sakit ng isang sistema. Bakit? Di ba? Kasi, mantakin nyo naman, accountability was viewed as an attack on the process. Number two, right and wrong was below loyalty. And number three, yung tradition na so-called ng Senado, wineponize para gawing sanctuary ang Senado sa isang sinacharge ng krimen against humanity. Saan ka naman nakakita niyan? So kaya yun ang sinasabi ko, lahat ng kapangitan ay nakita natin kagabi. So, yan ang dapat imbestigahan nila. And attorney, no, di ba alam nga natin, pinasasagot pa, binibigyan pa ng 72 hours si Senator De La Rosa na Supreme Court, di ba? Pero yun nga, bakit hindi na lang hinintay kaya, di ba? Sabi ni Senator De La Rosa, gagawin niya lahat ng mga legal remedies pa. Pero biglang ang gagawin lang pala niya ay ganyan, tatakas pa. Tama po, attorney. I mean, ba't hindi na lang inintay yung 72 hours? Hindi, Jack. Sapagkat kung tapat sila sa kanilang petisyon sa Korte Suprema, so, mag-aano na sila. They will look upon the Supreme Court and submit to its jurisdiction. Alam na natin na handyan na siya. Actually, hindi na siya dati nung pumunta siya sa Senado. Hindi na siya fugitive noon. Nakikita na siya ng madla. Pumasok na siya. The whole world is kitang-kita na siya. At nawala ulit. Nahandito, nawala, nahandito, nawala. Ewan ko naman, baka ang Korte Suprema sabihin dapat mag-issue tayo ng TRO. Sa ganyan mga pagkakataon, sabi nga ng Korte Suprema sa isang kaso, fugitives from justice loses standing to seek relief. A flight is an admission of guilt. At saka tama yung sinasabi mo, Jack nandiyan na, bakit pa umalis? Hintayin na lang sana ang proseso ng korte. 3 days ang respondent, 3 days sila para sumagot. 6 na araw. At saka isa pa, tandaan natin, hindi nag-issue ng TRO. Ano ibig sabihin nun? Initially, ang Korte Suprema, walang nakitang pressing, urgent situation. Number 2, walang irreparable injury doon sa nagpetisyon. Number 3, it did not see enough argument and reason to issue an order restraining the normal functioning of the executive in apprehending ang suspect, di ba? So walang nakita ang Korte Suprema. Dapat signal na yon. Signal na yon. Kaya nga, kung titingnan natin ang kabuuan, pumapasok sa kaisipan natin, so yung nangyari kagabi, kung try ba yun, para magkaroon sila ng reason. Kasi kagabi nagkaroon ng
gusot. Ewan natin kung orchestrated o totoo. At ngayon, nag-file sila ng petition invoking yung nangyari kagabi. Bilis ano? Talagang, so, there you are. Yan ang sitwasyon natin ngayon. Sana, tama ka. Sana inintay na lang. Opo. At Attorney Mel, dahil nga tumakas itong si Senator Bato sa ilalim ng sinasabi nilang protective custody ng Senate, sino ang dapat managot dito? Meron bang liability or legal liability ang Senate leadership o itong Sergeant at Arms ng Senado? Unang-una, let us look at the root of the problem. Yung so-called Senate protective custody, wala yan sa konstitusyon, wala yan sa batas. Sinasabi nilang ika nga ay tradisyon lang yan, pero ang tradisyon, hindi niyan natatalo ang ating konstitusyon. So therefore, ano ang legal basis ng pagkakanlong nila kay Bato? Madaling sagutin. Wala. Di ba? So, bakit nahandoon? So, therefore, meron tayong batas. Yung Presidential Decree 1829, yung obstruction of justice natin. Sino mang tao knowingly and willfully obstruct, impede, frustrate, and delayed apprehension of a suspect ay mananagot sa batas na ang kaparusahan ay aabot ng, I think, 6 years. So ayan, titignan, susuriin naman. Hindi ko naman sinasabing meron silang pananagutan, pero bordering on that already. So isa iyan sa dapat imbestigahan. Di ba? Imbestigahan. Kasi alam mo, nakita natin ang talagang ang sakit ng sistema, yung the sickness of a system talaga, parang it mirrors a feudal mentality na ikaw ay magkakaroon ng hustisya hindi dahil sa iyong innocence, kundi sa pag-associate mo sa mga makapangyarihan. Nakakapuisit, diba? Sorry, diba? Kung ikaw ay normal na tao at nakikita mo yan sa TV, the powerful protecting the powerful. Di ba mga senador pa yan? Eh, anong maiisip mo? Rig yan. Rig. Di ba? So, yun lang ang mga perception sa mga tao, di ba, Jack? Ninya, minsan nakaka-disappointed, di ba? Yes. Nako, disappoint is an understatement. Pero maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Maraming salamat, Jack, Ninya, sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Sitwasyon sa labas ng Senado mas tahimik ngayong Huwebes. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Collective failure of leadership. Ganyan inilarawan ni dating Senate President Franklin Drilon ang mga eksena sa Senado kagabi. Nilinaw naman ng isang international law expert na walang immunity from arrest si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Nasa labas ng teritoryo ng ating bansa. Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate majority na impluwensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi pumasok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency. Hindi naman sang-ayon ang dating mamabata sa pag-cite in contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si De La Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating Senador Laila De Lima. Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan, at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirespeto ng NBI.
Pero kahit maaresto at maipadala sa The Hague, the Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present. Naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging labag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis. Dadalhin sa Korte Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, oy, mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun? Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa putong ito, makausap natin ang veteranong political analyst at host ng 4 Alas na si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald Llamas. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack. Ninya, pasensya na. Hindi ako nakaabot dyan. Traffic eh. Okay lang po, Sir Ronald. Basta importante, nakikita ka namin at naririnig. And, Sir Ronald, una, ano masasabi mo? Yung sinatawag nga nilang partner, Senate Flicks daw yung series. Ano masasabi? Nag-enjoy ka ba sa nakikita mo? Action movie. Oo, yung action movie. Ano masasabi mo? Oo. Magandang script ba? Enjoy ako. Sir Ronald, medyo pangit lang yung signal. Ayusin muna natin, pero yun nga partner, no? Yung mula Monday, sunod-sunod na tayo ng, simula nung nagkaroon ng Senate coup, nagkaroon na ng kung ano-ano man nangyayari. Akala ko nag-end na dun eh. Parang palala ng palala. Alam mo na, hindi Diba? na lalala yung sitwasyon. May ilalala pa pala. Meron pa. Hanggang Oo, kinabukasan, kanina talagang malala na po talaga. Kaya gusto ko talaga marinig ang mga sasabihin Ni niya. Sir Ronald. Sir Ronald. Oo, na ano kasi Yes. yung signal. Oh, yung signal nyo, Sec, Sir Ronald. Medyo hindi maganda. Yes, sir. Ulitin ko lang po. Ano po masasabi nyo dyan sa nangyayari sa Senado? Well, inihintay ko yung next episode eh. Dahil kung pa lang ito eh. Baka 2 episodes pa lang, marami pang susunod. Lalo na next week. Baka magkaroon uli ng bagong Senate leadership. Dahil alam nyo naman, napakanipis nung lamang ng majority ngayon. Kaya pwede pa yung mabago, lalo na dahil dito sa nangyari. Medyo nakakahiya kasi yung Senado eh. Pero mo, napapanood mo, nababasa mo sa mga international news agencies. Kagabi, nabasa ko sa Newsweek. Nabasa ko sa New York Times, Washington Post. Nabasa ko sa BBC. Nabasa ko sa CNN, etc. Grabe. No, pinagtatawanan tayo eh. Mula doon sa habulan, sa stairway ng Senado hanggang dito sa barilan. No, or alleged na barilan. Dahil parang dahil sa pagtakas ni Bato, parang mas malakas yung possibility na ito ay stage. No? Pero kagabi pa lang nagdududa na ako eh. Dahil bago nagkaroon ng putukan, nagsasalita na sila Bato na may mangyayari. Nagsasalita na sila na lulusubin ng Senado. Nagsasalita na si Amy Marcos na magkakaroon ng martial law. At meron daw attempt para patayin sila. Tapos kung ano-ano yung naririnig ko, sabi ko, ha? Anong pinagsasabihin nito mga ito? No? Kaya bago pa nangyari yung putukan, parang something is going to happen. At ayun nga, nangyari, at parang ang tunog ay parang ambush me eh. Alam niyo ba yon yung ambush me? Yes. Jeff kanina, yung mga forensic evidence. Yung ballistic reports, yung paraffin test, etc. Pero pinakamahalaga yung CCTV. No? Natagtataka ko hanggang ngayon wala pa. Yun yung mahalaga. Oo nga, yung kay Senator Bato, suspicious ako. ang bilis nilang nailabas yung tumatakbo sa hagdanan. Pero ito, medyo natatagalan po sila sa CCTV. Correct. No? Bakit ang tagal? Yun ang magiging decisive dito. No? Sino ba talaga nagpaputok? Tapos natatawa ako, nalulusubin daw yung Senado, nilusob daw, under attack.
Medyo ballistic si Alan Peter kanina sa press con niya. No, medyo nagalit ng husto. Pero under attack, tapos yung aatake isang driver, no, isang driver daw. Siyempre kung huhulihin si Bato, kanyan, compelling force, no? Tapos lahat ng leader ng NBI, ng Philippine National Police, DILG, dapat lahat nandyan. So, parang hindi ganun kaganda yung script. Baka back to the drawing board, no? Pero yun nga, nakatakas na si Bato. O yun na nga po. At saka may mga nagsasabi na yung, pag tinignan mo yung timeline, para umanong scripted yung mga nangyari kahapon. Pati yung pagtatawag ng suporta sa publiko. Tsaka yung sabay-sabay sila nag-live. Na parang pareho yung Facebook Live Facebook Live. At syempre po, meron talaga nagtatanong bakit medyo kalmado yung iba compared dun sa iba. Kayo po, for example, kahapon nung hinabol ni Victoria Tulad si Senator Robin Padilla, tapos parang chillax lang si Senator Robin. Ano po ang basa niyo doon? Tama, Ninya. Dahil kagabi pa lang sa isang interview sa akin, sabi ko ay parang medyo suspicious yung mga pangyayari. Diba? Sabi ko nga kanina, parang Okay. Sek. Ganito, mobile kayo kaya napuputol. Natin ulit. Sek, try lang natin ulit. Chill lang. Ayan, opo. Ayan. Sek, naputol po. Naputol. Can you try that again? Say it again. Yes. Sek. Tama yung sabi nyo, Ninya, no? Parang suspicious yung ilang mga senador. Parang napaka-chill nila. No? Napaka-chill nila. At yung iba namang senador, parang may inaasahan na mangyayari. Diba? Kaya ang daming patong-patong na suspicion eh. Tapos, nung nagputukan, parang wala naman nagbabarilan. Naririnig lang mismo ng media na may mga pumuputok. Opo. Tapos later nga, kagabi, nakita yung mga tama ng bala. Puro sa taas. Kaya nga. Sino ba yung binabaril nila? Yung mga toko? No, yung mga toko. Okay, baka yung mga binabaril ba nila? 7-footer? Okay, baka mga higanti po. Kanilang kalaban. Sek, hindi ako makahinga dito. Sandali lang po. No, correct. Kaya nagtataka ako what's happening. Kaya tama yung sabi ni Dean Santamaria. Baka liable mismo itong mga senador kung bahagi sila ng isang conspiracy para maitakas si Bato. No? Baka sila liable at the very minimum, obstruction of justice. No? Obstructing the service of a warrant. No? Baka at the minimum, pwede silang kasuhan dyan. Perpetual disqualification yan, ha? Pag napatunayan na guilty sila dito sa conspiracy na ito. No? Tingin ko yung magiging forensic evidence, lalo na yung CCTV, will be a game changer dito. Yun nga din, Sek, no? Yung sinasabi, dahil kanina, kung makikita mo yung galit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pinapalo pa niya yung podium na talagang under attack daw sila. So parang ang dating, talagang nalagay sa sa peligroso, naging peligroso yung kalagayan nila kagabi. Pero pag tinignan mo yung pictures, parang kumakain sila ng chicheria, nakangiti sila, nagsasnack sila. Pero parang wala namang stress or parang hindi naman sila nasa delikado. Parang masaya naman, nakangiti pa nga sila. Parang bandang huli, biglang nagmemerienda na sila. No? Pero wala doon sa picture si Senator Bato nga at saka si Senator Robin. Doon sa picture na yon. At yun pala, no? Isa pa, nawawala rin si... Nasaan ba si Senator Robin? Andiyan ba? Nakita nyo na ba? Oo nga. Sek Llamas, anong info natin kay Robin? Nasaan po siya ngayon? Well, doon sa logbook, ng mga umalis sa Senado, si Robin lang ang nakapirma. Wala si Bato. So, hindi naman pwedeng nag-teleportation si Bato. So, meron siyang sinakyan na kotse. Possibly si Robin. Dahil papasok ng Senado, inamin naman ni Alan Peter Cayetano na sa kanya sumakay eh. No? Kaya kagabi pa lang, nung in-interview ko, Ninya at Jack, sabi ko, itong parang senaryo rito ay una, para makatakas si Senator Bato. Sinabi ko na yan kagabi pa lang eh. Dahil yung pangyayari, parang doon papunta. Na makatakas siya.
Kaya nga, sabi ko, dapat yung PNP, chinek yung bawat kwarto eh. No? Chinek yung bawat kwarto dahil may active shooter pa eh. Hindi pa nila sigurado kung pwede pa magkaputukan uli. So dapat inisa-isa nila yung mga kwarto. No? Para alam din nila kung nasaan si Bato. Kaya yun, nakatakas siya like a thief in the night. Alas 2:30 ng umaga. But considering that kagabi po ay all eyes were at the Senate, na parang siguro naman dahil lahat nagbabantay sa Senado na makakatakas pa ba siya ng 2 AM, diba? Kumbaga kung tayo mga reporters, take out na tayo doon, bantay na talaga. Bantay sarado ka doon, pati police, pati NBI. Tapos ayun, nakatakas na lang nga po na parang ganun-ganun lang, no? Andali. Ninya, may mixed signals kasi yung ating gobyerno eh. Diba sabi ni John B. Cremulya, hindi naman niya huhulihin si Bato. Diba? Opo. Ang sabi niya ay irerespeto nila yung 72 hours daw na hiningi ng Supreme Court. So may mixed signals. Ikalawa, syempre, dating chief PNP yan, hindi naman yan basta-basta huhulihin ng mga pulis. Baka nga may mga kaibigan pa siya sa kapulisan. So maraming pwedeng nangyari, pero ang mahalaga yung CCTV. Para makikita natin paano ba siya lumabas. Dahil mahirap naman itago si Bato eh. No? Mahirap siya itago, laki-laki at saka parehas lang kami ng haba ng buhok. No? Kaya madali siyang matunton. No? Ang tanong ngayon ay nasaan siya? Nasaan siya? At sino ba ang tumulong para siya ay makatakas? Siya ay fugitive na at this point eh. No? At kaya duda ako kung maglalabas ng TRO ang Supreme Court. Sabi nga ni Dean Santamaria. No? Ang tingin ko lang, this is not only legal, this is political. No? Kaya mag-reflect din sa gobyerno, pag hindi nila nahuli si Bato, baka banatan sila ng mamamayan. No? Na anong nangyari? Napalibutan nyo na yung Senado tapos hindi nyo pa nahuli. No? So, kailangan talaga as soon as possible ay mahuli nila si Bato. Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na wala namang warrant, no, dahil wala namang local court na nag-issue, malabo yun. Yung international warrant ng ICC, dahil yan ay dahil sa isang treaty, may force of law yan. Parang batas natin yan sa bansa. Dahil treaty yan batay sa treaty. Hindi ko alam kung saan law school nag-aral itong si Alan Peter Cayetano. Opo. Na medyo sinabi rin ni Dean Santamaria. Okay. Secretary Llamas, umugong rin yung mga usap-usapan kahapon nang makita itong ganitong klase ng eksena. Kesyo raw, nasaan si General Torre? Siguro raw kung si General Torre ay nandyan, ay nahuli na. Ganito ganyan, di ba? At eto naman si DILG Sec na sinabi hindi nga niya huhulihin, di ba? So ano pong masasabi niyo dyan? Well, general manager kasi siya ng MMDA, kaya baka inaayos niya yung traffic. No? Okay, and last question. Napakamalalim nun. Pero sige, Sec, go ahead. Baka meron pa. Okay, ganito na. Wala. Okay, okay. Anyway, maraming salamat, former Secretary Ronald Llamas. Pero sabi nga ng iba, di ba? Siya yung sinayang, si General Torre. Samantala, tinawag na historic low ni Senator Risa Hontiveros ang nangyaring gulo sa loob ng Senado kagabi. Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Senator Risa ang pasaring ng ibang mga senador tungkol sa maagang pag-uwi ng ilan sa mga kasamahan nila. Ayon kay Hontiveros, layunin lang nitong ibaling sa minorya ang atensyon ng publiko habang pinoprotektahan ng isang tao na ayaw humarap sa batas. Nanawagan naman ang senadora kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makipagtulungan na sa mga alagad ng batas para wala ring mangyaring anumang karahasan. Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na isang majority-only caucus ang nangyari kagabi sa Senado. Ayon kay Tulfo, ito ang dahilan kung bakit umuwi ng maaga ang minority bloc at mga miyembro lamang ng mayorya ang inabot ng gabi doon.
Humingi rin ng tulong ang senador sa PNP para kontrolin ang mga rallyista sa labas ng Senado dahil nakakaapekto na raw ang mga ito sa seguridad ng kanilang mga chief of staff at empleyado. Yun kagabi, kaya nandoon yung majority, lahat sila, ay dahil mayroon silang caucus ng majority only para pumili ng mga committee assignment. Kaya inaabot sila ng gabi doon. Under control naman ng PNP, may assurance si Secretary John Vic, ang PNP may investigasyon, si Senator Cayetano magsasagawa din ng investigasyon. Mapayapa na ang sitwasyon sa labas ng Senado ngayong Huwebes, pero maugong naman ang panawagan ng publiko na sumuko na si Senator Ronald Bato de la Rosa at harapin ang kanyang warrant of arrest. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Maingay ang labas ng Senado sa kalsada ng Jokno Boulevard nitong mga nagdaang araw. Pero ngayong araw ng Huwebes, 2:00 nitong hapon, ganito ang sitwasyon, mapayapa. Mayroon pa rin namang mga pulis na nakabantay sa lugar. Bitbit pa rin nila ang kanilang riot shield. Ang iba nakababa na. Tila nag-slow-mo ang mundo sa labas ng Senado. Kasunod yan ang nangyaring putukan ng baril sa loob kagabi. Tinanong natin ang opinyon ng ating mga kababayan hinggil dito. Sabi ni Noel de la Cruz, dapat isinusuko na ang senador. Strategy nila yung nangyari kagabi para mawala. Para mabulabog ang tao. Dapat talaga sinusuko na nila yan. Kasi lalo na magkakagulo. Naiiba naman ang opinyon ni Elmer Abequibil dahil naniniwala siyang strategy lamang ito ng minority bloc para takutin ng mayorya. Distraction para ma-divert nila para maibalik matatakot yung mga senador. Sabi naman nila Warlito Espanya, isang tindero, posibleng paraan daw ang bulabog kagabi para makatakas ang senador. Ang sa akin lang baka yun na yung paraan para makatakas si Senador de la Rosa. Para sa akin sumuko siya. Harapin niya ang mga ginawa niya o tama ba o mali ang ginawa niya, harapin niya. Para kay Tatay Ray Gutierrez naman, naniniwala siyang dapat harapin ni De La Rosa ang kanyang arrest warrant para maipagtanggol ang sarili. Harapin niya yung kung talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa Wag siyang magtago. Parang inaamin niyang may kasalanan siya sa pagtatago niyang yan Kanina nagpa-ambush interview ang mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi staged ang nangyari kagabi. Kaugnay naman sa kalagayan at kinalalagyan ngayon ng senador, sabi ni Attorney Israelito Torion, no comment sila dahil sa lawyer-client privilege. Paliwanag niya, nakatanggap daw sila ng ulat na posibleng may bagong banta sa kanilang kliyente. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naipadala na ang articles of impeachment sa kasagsagan ng kaguluhan kahapon sa Senado. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, magpapatuloy ang pag-usad nito forthwith. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Baban. Angela. Jack, posibleng sa Lunes, May 18 ay mag-convene na bilang impeachment court ang Senado. Ito nga ay matapos mai-transmit kagabi ang articles of impeachment. Personal nga nating nasaksihan na dinala ang mga dokumento dito ng mga kawani ng House of Representatives. Kasama na si House Secretary General Attorney Cheloy Garafil. At kanina nilagdaan na nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang dokumentong nagsasaad na opisyal lang natanggap ng Senado ang articles of impeachment. Ayon kay SP Cayetano, sa Lunes ay nasa order of business ito at ibibigay sa Committee on Rules. Pagkatapos ay ipepresenta ito sa majority floor leader. Pero ayon kay Cayetano, aayusin muna ang mga komite ng Senado dahil nga sa pagbabago ng liderato. Para sa mayoryaan niya, wala na ring problema ang rules of impeachment. At sa oras na mag-convene, manunumpa si SP Cayetano bilang presiding officer, kasunod ang 23 na senator judges. Saka naman maglalabas ng writ of
summons para kay Vice President Sara Duterte. Sa oras na sumagot ang akusado ay doon na pag-uusapan ang kalendaryo para sa proseso at ang tuluyang paggulong ng trial. At yan muna ang latest para sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo dyan, Jack. Angela, isang tanong lang, no? Yung situation dyan ngayon, with regards to security, naka-heightened alert pa rin ba? Jack, sa kasalukuyan, mapapansin natin na medyo mas maluwag na yung sitwasyon dito, mas mababa na yung tensyon. Pagdating sa seguridad, we're pretty sure na binemaintain pa rin yung heightened alert and heightened security dahil hindi pa rin naman lahat ay basta-basta makakapasok. May mga kapulisan pa rin sa labas ng gate ng Senate at sa kasalukuyan, ayun nga, limitado pa rin or talagang ina-account for nila kung sino yung nakakapasok at labas ng Senado sa mga oras na ito. Jack? Okay, maraming salamat, Angela Babad. Napili na ang mga miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kilalanin natin ang ilan pa sa kanila sa Part 2 ng umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Nasa Senado na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At sa kabila ng gulo sa Senado kagabi, handang-handa na ang tatayong prosecution team mula sa Kamara. Kung kahapon ay nakilala na natin ang ibang mga miyembro ng prosecution team. Ngayon, narito pa ang ilang mga mambabatas sa tatayong impeachment prosecutor sa reklamo kay Vice President Sara Duterte. Si Manila Representative Joel Chua ang tagapangulo ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isang 4-term councilor sa Maynila at isa sa naguna sa investigasyon sa OVP at DepEd sa Kamara. Lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po netong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Habang si Representative Terry Ridon naman, ang chairperson ng House Committee on Accounts, convener ng isang policy think tank, dating Kabataan Party List Congressman at dating chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Ang nakalagay sa SALN for 2024, 88.5 million pesos lamang po. On those two pieces of evidence and reports pa lamang po, mga kaibigan, sapat-sapat na, sobra-sobra pa ho. Ito pong finding of probable cause. Assistant Majority Leader si Representative Isabel Zamora, former partner sa isang law office, pinuno ng Electoral Tribunal sa Kamara at Vice Chair sa iba't ibang House Committee gaya ng Justice at Revision of Laws. Pinangunahan naman ni Representative Lord Dansuan ang Committee on Public Information at dati ding konsehal ng Cagayan de Oro City. Sa Energy Law and Utilities Regulation naman, eksperto ang abogado si Senior Deputy Majority Leader, Representative Lawrence Defensor. Remember, it is not a simple crime under a statute or a law, but this is an impeachable offense under the Constitution. Pinakabatang miyembro naman ng panel si Representative Rog Gutierrez na isang transportation advocate at Deputy Majority Leader. Habang isa namang former partner sa isang law office, si Representative Keith Flores na may mahabang karanasan sa usaping legal. Oras na mag-convene ng impeachment court at manumpa ang senator judges, papasok ang prosecution panel sa pagsisimula ng trial para ipresenta ang mga kaso, ebidensya at witness. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Nawala na naman ng kuryente ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaroon ng manual load dropping o rotational brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila, Baguio, Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan, Albay at Pampanga. Mas maraming lugar naman ang inaasahang mawawala ng kuryente sa Visayas. Yan ay matapos itaas ang red alert dahil bumigay ang ilang mga power plant. Maaari namang kanselahin ang rotational brownout kung gumanda ang sitwasyon sa power system ng Luzon at Visayas. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na binuksan sa Clark, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Mayo 14 ang bagong Pampanga Provincial Hospital Clark, ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital sa loob ng Clark Freeport Zone. Nilibot ng Pangulo ang modernong pasilidad na inaasahang magbibigay ng world-class healthcare services sa libu-libong manggagawa, residente at investors sa Clark at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ang 601 million pesos na ospital ay may 3 palapag at kabuang 143-bed capacity na binubuo ng 17 private rooms, 16 semi-private rooms at 110 ward beds. Sa pagbisita ng presidente, ipinakita ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang mga makabagong disenyo. Tampok din sa ospital ang advanced medical equipment tulad ng CT scan, X-ray at mammogram machines, pati na rin ng specialized services gaya ng OB-GYN, intensive care unit at neonatal intensive care unit. Personal ding kinamusta at kinausap ng presidente ang mga doktor, hospital personnel at maging mga pasyente. Nagbiro pa ang Pangulong Marcos sa ilang pasyente tungkol sa pagtaas ng kolesterol at alta presyon. Pare-pareho pa lang tayo. Alta presyon. Para kang VIP, ma'am. Maganda. Inaasahang makikinabang sa ospital ang mahigit 151,000 na manggagawa at higit 1,200 locators sa Clark Freeport Zone. Here we are giving the best. The government is giving the best to our workers. Hindi na magkakaroon ng pangamba ang ating mga workers dahil meron pupuntahan and zero billing dito. Inaasahan din na makalilikha ito ng mahigit 400 trabaho para sa mga Kapampangan. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Ayan, dami hong nangyari nitong mga nakaraang araw. At may isang araw pa, Tita, Friday. The question remains, nasaan si Senator Bato de la Rosa? Oo, at kasama ba niya si Robin Padilla? I don't know, hindi ko pala natanong kanina kay Angela kung nandun sa Senate ngayon si Senator Robin, no? Dapat pala naitanong natin yan. Pero again, Wala siya sa picture eh. Dun sa, pero yun nga, sobrang dami nangyari mula Monday hanggang Wednesday. And may isang araw pa bukas. Makapag-leave na nga lang. Kung ano na naman ang marinig natin. Parang sarap na lang mag-leave. Wala para na. daming ganap Sorpresa pa siguro sa mga nangyari. Pero just the same, hinihingi lang po ng taong bayan ay malaman ang katotohanan. Tama ka Yun lang naman po. Akala mo wala nang ilalala. Mas may ilalala pa pala kahapon, no? Yung sa ganap sa Senado. Kailangan lang po namin talaga. We deserve to know the truth, partner. So sana lumabas na po ang katotohanan at managot ang dapat managot. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.